Yan. Okay, magandang gabi. Gabi na talaga. Ito, bubuuin natin tong ano. Pero bago yan, dalawa kasing ano to, receiver. Okay, sige, ayan. Isa-set ko muna tong regulator para tuloy-tuloy tayo. Ayan. M18 by 1.5 ito. Isa-set lang natin sa 1350 to 15 PSI. Kailangan muna yan kasi kaya nga yung kinuha sa atin is red, yung ano na isang buong set para isasalpak niya na lang, nakaset na yung regulator. So isiset natin siya ngayon. Yan. So malimit kong gawin to before na ipakita kung pagsiset neto. Yan. So 1800 PSI ito. 1800 PSI. Ayan o, 1800. So since meron tong manipis, hindi pala, tama lang yung setup nya. So bibilisan ko na lang kasi baka mainip yung nanonood. O flat nga ito pala, meron siyang flat. Ayan, tama, wala na akong tatanggalin dito kasi yung flat ang ating i-replace lang. Yan, nalalaglag na kasi dito tayo magbabawas sa second layer. Babawas tayo isa. Ayun, kasi pag 1 to dito naman sa pangalawa. Ngayon ito dito lang. So balik na natin, tsaka alisin natin yung manipis. Yan. Yung manipis lang ang matatanggal dito. Nasa configuration lang kasi nasa setting lang ng disk yung pagkuha ng ganong output. So yan. So ang naalis lang is ito lang manipis, itong flat. Yan, dinagdag nila yan para. So ngayon bubuin na natin. Yan, bubuin na natin siya. Yan, so natin ito, nakita naman siguro. Yan, bibilisan lang natin kasi bukas, para bukas din na natin gagawin. Ano na natin, mai-send na natin sa so ito medyo iba yung design nito kasi nasa ilalim yung kanyang output gauge. So dapat sa ilalim din yung kanyang itong kanyang input gauge naman, yung main tank gauge. Yan. So dito lalagyan natin siya ng o-ring dito. Yan, kagaya ng sinabi ko, medyo maliit tayo maglagay ng o-ring kasi ito medyo malaki pa nga ito eh. Baka hindi pa nga umubra tong malaki. Yan, nasa ilalim yung gauge nya, 3000 PSI yung gauge ng output na. Yung gauge lang yun, hindi yung output. Yung output mismo is, tapos malaking tank ito, 0.5 yung tank nya. So medyo ano kasi ito na lang ilagay natin na o-ring, yung mas manipis. Yan, para hindi masyadong prone sa pagsingaw. Parehas din naman to ng sasakyan, yung mga oil seal, tsaka yung ano, mas maliit yung kanyang seal, mas maliit yung chance na makadaan yung hangin. Kahit yun lang is ganun din eh sa sasakyan. Mas maliit yung oil seal, yung o-ring, mas matatag yung ganun. Yan, di ko ano kasi saktong-sakto lang yung butas.
to eh. Kailangan ikon eh. Kasi saktong sakto pati thread. Kailangan makita mo yung tama talagang position. Kasi nangangagat oh. Umpisa pa lang kasi oh. Wala na siyang kalug eh. Kapag use na yung regulator, mabilis lang siyang pumasok. Pero since to bago, ayaw ko naman na magkakaroon ng gasgas. Yan, nakikita niya, sakto siya. Tapos yung o-ring niya, swak na swak, ramdam na ramdam mo lalapat siya. Yon, sumagad na. Titingnan nyo mabuti kung may kawang, kasi dyan lalabas yung o-ring. Once lumabas yung o-ring dyan, sisingaw yan. So ayan. So ayan yung ginawa natin, parehas nasa baba yung o-ring. Yung o-ring, yung gauge. Ayan na, magkaano sila. Magkatapat sila. Yung kagaya rin nun, mararamdaman mo humakab yung So ito na siya. Nasa ilalim yung gauge. Yan. Nasa gilid yung quick fill. So ilalagay na. Ito spare to. Spare siya na o-ring. In case na saktong-sakto lang, ito ginawa ko kung medyo may allowance siya para sa tank, para sa plenum niya. So mas okay na to. Ngayon kung saktong-sakto, mas maganda ito yung gamitin. Ayan. So ito na siya, buo na. Ayan. So nasa ilalim parehas yung gauge. Ayan. Pag nilagay